Ang huling biyahe, multo sa bus na walang destinasyon. Ito ang Horror Tales PH, kwentong kababalaghan, kung saan ang ordinaryong karanasan ay nagiging isang kwentong hindi mo na malilimutan. Kung mahilig ka sa mga kwentong katatakutan, multo at mga hindi maipaliwanag na karanasan, mag-subscribe ka na, i-like ang video na to at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na takutan. At kung ikaw ay may sariling karanasan ng kababalaghan, i-email sa amin ang iyong kwento sa kwentokababalaghan2025@gmail.com. Ngayong gabi, isa na namang totoong kwento mula sa isang lalaki ang ating ibabahagi tungkol sa isang bus na hindi kailanman dapat masakyan. Ang pangalan niya ay Jake, 31 taong gulang, isang office worker sa Pasig na madalas mag-overtime. Isang gabi ng Biyernes, pasado 11:00 na nang siya'y makalabas ng opisina. Gusto na lang niyang umuwi sa Novaliches at magpahinga. Sa kanyang paglalakad papuntang EDSA Ortigas, pansin niyang kakaunti na lang ang mga sasakyan. Wala na halos bus na bumabiyahe. Hanggang sa mapadaan siya sa isang lumang bus stop na may karatulang "Last Trip". Tumigil sa harap niya ang isang puting aircon bus, walang pangalan, walang route sign at medyo luma ang itsura. Naisip niyang baka padyak o private, pero pagbukas ng pinto, isang konduktor ang ngumiti. "Novaliches ka, kuya?" tanong niya. "Oo, sakay ka na. Malapit nang umalis," sagot ng konduktor na tila walang emosyon. Pagpasok niya sa bus, napansin niyang walang aircon kahit mukhang aircon bus ito. Madilim sa loob, dilaw na ilaw sa kisame at parang may usok o hamog sa loob. May iilang pasahero pero lahat ay tahimik, walang gumagalaw at halos hindi mo makita ang mukha. Umupo siya sa bandang gitna. Sa harap niya, may isang babaeng nakatayo lang sa gitna ng aisle. Nakaputi, mahaba ang buhok, nakayuko. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam ni Jake ang lamig sa paligid. Napansin niyang walang sumasakay sa mga sumunod na hinto, pero may mga pasaherong nawawala kada minutong lumilipas. Matagal na silang nasa biyahe, pero wala pa ring pamilyar na landmark. Hindi dumadaan sa karaniwang daan pa Novaliches. Imbis, puro madidilim na kalsada, bakanting lote at mga abandonadong gusali ang nadadaanan. Sinubukan niyang kausapin ang pasahero sa tabi niya. "Boss, Novaliches din po kayo?" Walang sumagot. Hindi man lang gumalaw. Lumingon siya sa harap. Wala na ang babaeng nakaputi. Pagtayo niya para bumaba, nilapitan siya ng konduktor. "Hindi ka pwede bumaba." "Ha? Bakit? Saan ba ito papunta?" "Hanggat hindi ka handa, dito ka lang." Biglang nag-flash ang isang imahe sa isipan ni Jake. Isang aksidente. Isang bus na bumangga sa poste. Nasusunog. Maraming pasahero. Lahat walang malay. Lahat kasama siya. Napagtanto niyang pamilyar ang itsura ng bus. Ito yung bus na naaksidenteng sumabog sa TV 2 taon na ang nakakaraan. Last Trip, Ortigas to Novaliches. Walang nakaligtas.
Napayuko siya, nanginginig. Bakit ako nandito? Tanong niya sa sarili. Tumayo ang babae na dating nasa harap. Nasa likuran na ngayon. Ikaw lang ang hindi tumanggap. Kailangan mong bumalik. Hindi mo pa oras. Nagising siya sa loob ng isang ambulansya. Niligtas siya matapos mahagip ng motorsiklo habang tumatawid sa Ortigas. Nasa bingit siya ng kamatayan ng halos 20 minuto. Pagbalik niya sa normal, hindi na muling nakita ni Jake ang bus na iyon. Kahit paulit-ulit siyang dumaan sa parehong ruta. Pero minsan, sa hating gabi, may mga nagsasabi, may isang puting bus na dumadaan sa EDSA. Tahimik, walang mukha ang mga pasahero. At kung sumakay ka, baka hindi ka na makababa. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at mag-comment ng last trip kung gusto mong marinig pa ang mga kwentong gaya nito. At kung may sarili kang nakakatakot na karanasan, i-email lang sa kwentokababalaghan2025@gmail.com. Hanggang sa susunod na takutan, ito ang Horror Tales PH, Kwentong Kababalaghan.